Narito na ang pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Mga residente sa 4 na lalawigan sa bansa pinalikas dahil sa tsunami warning kasunod ng magnitude 7.5 na lindol sa Taiwan. Klase sa ilang eskwelahan suspendido pa rin dahil sa matinding init ng panahon. Ilang magulang hati ang opinyon. Arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy inilabas na ng Davao Court today in Metro. Sunog, sumiklab sa isang residential area sa Quezon City. Si MBC TV correspondents PWD patay matapos mahit and run ng isang truck sa Leyte. Sa MBC TV Sports, Japet Aguilar, Mason Amos, opisyal ng bahagi ng Gilas Pool. At sa Showbiz Spotted, Taylor Swift, humakot ng 6 na parangal sa 2024 iHeartRadio Music Awards. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, kaagad pinalikas ang mga residente sa coastal areas ng 4 na lalawigan sa bansa kaninang umaga. Bunsod ng malakas na lindol sa Taiwan. Ito'y matapos maglabas ng tsunami warning of FIVOC sa Batanes Group of Islands, Cagayan, Ilocos Norte, maging sa Isabela. Maging ang mga mangingisda ay binalaan ng FIVOC na huwag munang pumalaot para sa kanilang kaligtasan dahil sa banta ng tsunami. As of 10:33 ng umaga, kinansela na rin ng FIVOC ang inilabas na tsunami warning. Sa kaugnay na balita, pinalikas sa mga residente sa South Island o Southern Island ng Japan matapos mag-collapse ang ilang gusali sa Taiwan. Dulot pa rin ang magnitude 7.5 na lindol na tumama kaninang alas 8 ng umaga. Ang mga detalye, ihatid sa atin ni Kyle Bulyas. Halos matumba na ang buong gusaling ito matapos yanigin ng malakas na lindol ang bahagi ng Hualien City sa Taiwan kaninang umaga. Gumuho na ang unang palapag nito dahilan para tumagilid ang nasabing building. Ilang kalsada rin ang napinsala dahil sa lindol na sinundan pa ng malalakas na aftershocks. Sa kuha naman ng isang CCTV sa Bayhu Street, makikita na agad na naglabasan ng mga tao bago pa man bumagsak ang bubong ng kanilang tinutuluyan. Sa kabila nito, wala pang opisyal na ulat tungkol sa casualty na dulot ng lindol sa Taiwan. Samantala, nag-issue na ng tsunami warning sa katimugang bahagi ng Japan. Pinalilikas na ng mga otoridad ang mga residente sa southwestern Okinawa Island bilang paghahanda sa posibilidad ng pagtama ng tsunami sa lugar. Ayon sa Japan Meteorological Agency, naitala ang alon na may taas na 30 sentimetro o halos isang talampakan ang tumama sa isang isla, habang mas mababa rito ang tumama sa iba pang kalapit isla nito. Sinabi naman ni Yoshimasa Hayashi, Chief Cabinet Secretary ng Japan, na walang naitalang injury at pinsala sa lugar dahil sa lindol. Inabisuhan naman ng mga otoridad ang mga residente sa Okinawa Island na manatili muna sa ligtas na lugar hanggat hindi inaalis ang tsunami warning. Samantala, ayon sa Manila Economic Cultural Office sa Taiwan, wala pa silang natatanggap na ulat na may mga Pinoy na nasaktan sa nasabing lindol. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo Pilipino. Suspendido pa rin ang klase sa ilang eskwelahan dahil sa matinding init ng panahon. Samantala, hati naman ang opinyon ng ilang magulang kaugnay sa naging hakbang ng mga paaralan. Narito ang report. Bagamat maraming mga guro ang pabor na pag-aralan ang pagsuspindi sa face-to-face classes kapag mainit ang panahon, ilan sa mga nakausap ni DZRH News na magulang sa Quezon City ay hati sa nasabing diskarte. Paliwanag ni Tatay JR, dahil pang umaga ang kanyang estudyanteng kinder, hindi ganoon kainit ang schedule kaya pwede nang papasukin sa eskwela sa Chikiting. Pero aminado siyang magpabago ang kanyang pananaw kung magtatagal ang pasok ng kanyang anak, gaya kung aabot ito sa tanghaling pasok. Para naman kina Nanay Nenita, pabor siyang dalhin sa bahay ang output ng kanyang anak kapag sobrang init ng panahon dahil baka hindi kayanin ng mga bata ang papalalim pang summer o hot and dry season sa bansa.
Yan ang ilan sa pulso ng mga magulang sa Quirino Elementary School, isa sa mga malalaking pampublikong paaralan sa lungsod Quezon na nagpatupad ng distance o asynchronous classes kahapon. Ngayong araw, balik na sa face-to-face ang pasok ng mga estudyante at wala na rin ang Metro Manila sa mga lugar na may projection ng pag-asa na baka umabot ng heat index sa higit 40 degrees Celsius o danger level. Una ng kinalampag ng Teachers Dignity Coalition ang Department of Education na maglabas ng guidelines sa pagpapatuloy ng klase ngayong tag-init. Sa isang pahayag, sinabi ni DepEd spokesperson Undersecretary Michael Poa na may kapangyarihan ng mga lokalidad na magpatupad ng suspensyon. Depende sa kani-kanilang sitwasyon gaya sa Quezon City. Ngayong araw, walang pasok ang lahat ng antas sa Pasay City at ilan pang lugar sa Pangasinan, Pampanga, Cebu, Iloilo, Negros Occidental, South Cotabato at Cotabato. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Lumitaw na ang krus mula sa dating simbahan dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Pantabangan Dam. Ang mga pinakahuling balita sa lagay ng dam ngayong tag-init. Alamin sa ulat ni Grace Ansano. Balita mula sa Central Luzon, muli na naman lumitaw ang crucifix ng simbahan mula sa lumubog na bayan na dito nga itinayo ang simbahan ng Pantabangan Dam mula sa matanda ng bayan. Matatanda ang 4 na bayan ang pinalubog ng itayo ang Pantabangan Dam. Kabilang nga rito ang pinakang kabisera ng naturang matandang bayan ng Pantabangan Dam. Sa ngayon, muling nasisilayan ang crucifix ng simbahan na ito. Indikasyon na malapit na naman sa critical level nito. Sa ngayon, ang water elevation ng Pantabangan ay nasa 176.10 at kung ikukumpara sa mga nakalipas na taon, sa ngayon halos unti-unti na itong bumababa. Ang 171 level nito ay tinaturing na critical level sa Pantabangan Dam. Ibig sabihin din nito ay mahina at mahihirapan ng makapagpatubig sa ating mga palayan. Sa ngayon, iba't ibang diskarte ang ginagawa ng mga magsasaka. Nanawagan naman ang National Irrigation Administration na makipagtulungan din ang ating mga magsasaka na sumunod dito nga sa planting calendar. Kanina sa pagbubukas ng bagong Pilipinas Food Security Cluster Communications Workshop na ginanap sa PhilRice dito sa Muñoz City, Nueva Ecija, sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel na sa ngayon ay tulong-tulong ang kanilang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bagamat inaasahan ang bahagi ng mga dulong palayan dito sa bahagi ng Nueva Ecija ay posibleng araw na maapektuhan. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Sama-sama tayo, Pilipino. Kaugnay ng balitang yan, patuloy na bumababa ang level ng tubig sa 4 na dam na pangunahing pinagkukunan ng supply sa Metro Manila. Ayon sa Hydrology Division ng Pag-asa, nasa 234.73 meters ang water level sa San Roque Dam, 198.15 meters sa Angat, habang 176.22 meters naman sa Magat Dam. Samantala, nanganganib namang umabot sa dead storage level ang Pantabangan Dam matapos itong pumalo sa 176.10 meters. Pagtitiyak naman ng Pag-asa, kayang masustain ng Angat Dam ang supply nito ng tubig hanggang sa buwan ng Mayo. Sa mundo ng basketball, 2 bagong key players ang idinagdag sa Gilas Pilipinas pool bago ito sumabak sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa July. Kung sino sila, sama-sama nating alamin sa report na ito. Opisyal ng kabilang ang mga pangalan ni Barangay Ginebra San Miguel Star Japet Aguilar at Ateneo Blue Eagles Mason Amos sa Gilas Pilipinas Men's Program Pool. Sa ginawang anunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas, magiging bahagi na ang 2 ng 12-man pool ng national team na siya ring sasabak sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa July na gaganapin sa Latvia. Sa isang pahayag, sinabi ng Gilas head coach na si Tim Cone na masaya silang pumayag si Aguilar at si Amos bilang alternates.
Ayon pa sa kanya, dahil sa natamong injury ng kanyang mga manlalaro noong unang FIBA Asia Cup qualifiers, kaya nito naisipang magdagdag ng tao sa Gilas pool. Matatanda ang nakapaglaro na ang 6'9" na si Aguilar sa laban ng Nationals kontra Hong Kong at Chinese Taipei sa first window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Habang ang Gilas debut naman ni Amos ay noong 2023 FIBA World Cup. Sasamahan ng dalawang Ateneans sina Jamie Malonzo, Junmar Fajardo, AJ Edu, Kai Soto, Justin Brownlee, Scotty Thompson, Calvin Oftana, Dwight Ramos, CJ Perez, Carl Tamayo, Kevin Kiambao at Chris Newsam para irepresenta ang bansa sa qualifying tournament. Kabilang ang Pilipinas sa Group A kasama ang world number 6 na Latvia at number 23 na Georgia. Nakaschedule na makatapat ng Gilas ang dalawa sa July 3 at 4. Sa aking pagbabalik, isa na namang Pinoy weightlifter ang pasok na rin sa Paris Olympics. Kung sino siya, tutukan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Narito mga balitang dapat niyong abangan. Arrest warrant kay Kibuloy inilabas ng Davao Court ayon kay Senator Risa Hontiveros. COMELEC maagang ipatutupad ang election period para sa 2025 elections. Sa MBC TV Sports, Pinoy weightlifter John Ceniza pasok na sa Paris Olympics. At sa Showbiz Spotted, Taylor Swift pumakot ng 6 na parangal sa 2024 iHeartRadio Music Awards. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Umabot na sa mahigit 2.70 billion pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng El Nino sa agrikultura. Ang pahayag ng Department of Agriculture, ihatid sa atin live ni Val Gonzalez. Val. Ganyan, lalo pang nadagdagan ang pinsalang dulot ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura sa iba't ibang probinsya sa ating bansa. Sa report na nilabas ngayon ng Department of Agriculture, nasa 2.76 billion pesos na ang pinsalang naitatala sa gitna ng patuloy na pagtama ng mainit na panahon sa 10 rehiyon sa bansa. Sa nagpapatuloy na Food Security Cluster Seminar Workshop na inorganisa ng Presidential Communications Office at Department of Agriculture dito sa Muñoz, Nueva Ecija, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel Dimesa na lumobo pa ito ng halos 1 bilyong piso sa loob lamang ng halos 1 buwan. Pinakamalaki pa rin sa naapektuhan ang bigas na nakapagtala ng damage na 1.7 billion pesos. Sa mais ay umabot naman sa 591 million peso damage, 326 million pesos sa high-value crops, habang may maliit na pinsala sa livestock na halagang 59.6 million pesos. Ang Mimaropa o Region 4B ang may pinakamalaking pinsala na umabot sa 770 million pesos na sinundan ng Region 6 sa 739 million peso damage. Gayon pa man sabi ni Binesa, hindi pa rin ito makaka-apekto sa supply ng bigas sa bansa dahil sa 1% lamang ang naapektuhan mula sa 1 milyong hektarya ng lupain na nataniman ng palay sa buong bansa. Kung titingnan aniya, mula sa 34,264 hectares na napinsala, ay 9,300 hektarya lamang ang totally damaged dahil ang 25,000 hectares dito ay mga pananim na maaari pang makarecover. Samantala sa ambos interview ng media dito pa rin sa Muñoz, Nueva Ecija, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chula Orel na mayroong sapat na supply ng bigas ang bansa. Ito aniya ay dahil sa panahon na ng anihan ng palay. Sa ngayon aniya ay umaabot na sa 1.08 billion pesos ang mga tulong na naipamigay ng DA sa mga apektadong magsasaka. Nagpapatuloy aniya ang pamimigay ng mga ayuda sa mga magsasaka, kabilang ng pamimigay ng libreng pinti, libreng abono at mga pautang mula sa gobyerno. Nakikipag-ugnayan na rin aniya ang DA sa PSWD para sa tulong, maging sa Department of Labor and Employment o DOLE para sa pamimigay ng tupad program o ayudang pinansyal para sa mga magsasaka. Una nang naglabas ng kautosan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng gobyerno at palakasin ang mga pagar para mabawasan
ang inakasahang masamang epekto ng El Nino sa kabuhayan ng mamamayan sa buong bansa. Kaya rito sa Science City of Muñoz, dito sa Nueva Ecija, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, sa naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat. Nagpabalita ng live si Val Gonzales. Inilabas na ng korte ng Davao ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang mga detalye ng balitang yan, alamin natin sa report ni Raymond Dadpas. Kumikilos na ang iba't ibang mga institusyon sa bansa upang mapanagot si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ sa kanyang pagkakasala sa batas. Ito matapos maglabas ng warrant of arrest si Judge Dante Baguio ng Davao Regional Trial Court Branch 12 laban kay Kibuloy at 5 pa nitong mga alagad. Ito ay sa kasong child abuse at sexual abuse. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, bilang na ang mga masasayang araw ni Kibuloy. Tiwala ang senador na sa tulong ng mga tawan ng Davao City Police ay may ipatutupad ang arrest warrant laban sa kanya. Sa oras na siya ay maaresto ay maobliga na itong humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children sa susunod na hearing. Panawagan ni Hontiveros kay Kibuloy ay huwag na itong mag-inarte dahil sa dami na niyang ginawa para takbuhan ang obligasyon niya sa batas. Mas mabuting makipag-cooperate na ito at sagutin ng maayos ang mga akusasyon laban sa kaniya. Giit ni Hontiveros, ang walang kasalanan ay hindi kailangan magtago. Muli itong nagpasalamat sa mga umunoy biktima ni Kibuloy na buong tapang na lumalaban. Sa huli ay makakamit din ng mga ito ang minimithing katarungan. Si Kibuloy ay nakusahan ng mga kasong rape, child abuse, human trafficking at iba pa ng kanyang mga dating tagasunod. Ni minsan ay hindi ito humarap ng pagdinig ng Senado kaya't naglabas ng warrant of arrest laban sa kanya matapos ma-cite for contempt. Para sa NBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas. Sama-sama tayo, Pilipino. Maagang ipatutupad ang election period para sa halalan sa darating na 2025. Ang buong detalye alamin sa aking ulat. Apat na ang nagbid sa overseas online voting para sa 2025 midterm elections. Ito ang inanunsyo ni Commission on Elections Chairman George Garcia. Ayon sa opisyal, isang kumpanya at 3 joint ventures na ang nagsumite ng kanilang bid para sa online voting and counting system o OVCS. Kahapon po nagkaroon ng bidding at meron pong nakita na qualify doon po sa bidding natin. 4 po yung nag-participate at may pinakamababa po na offer. Sa April 11 po, Sir Angel, magkakaroon po sila ng end-to-end demonstration. Yung mismong nag-eligible o nag-qualify na yan sapagkat siyempre hindi pa naman automatic na sa kanila. Maia-award, meron pang tinatawag na post-qualification. At dyan, makikita natin kung talagang effective yung kanilang sistema. Inanunsyo rin ng COMELEC ng online o internet voting ang magiging primary mode sa pagboto ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Maliban na lamang daw sa mga may internet connectivity issue at sa mga bansang nagbabawal sa paggamit ng internet services tulad ng Israel, China at Russia. Samantala, aagahan na ng COMELEC ang pagtatakda ng election period para sa 2025 national at local elections. Sa panayam kay Garcia, sinabi nitong unfair kung ituturing lamang na kandidato 5 buwan matapos nitong mag-file ng Certificate of Candidacy. Dahil dito, aagahan na rin ang pagpapatupad ng election gun ban, pagpapakalat ng checkpoint at pagbabaklas ng posters. Ayon sa COMELEC, ituturing na silang kandidato sa oras na mag-file ng COC na arangkada naman sa unang linggo ng Oktubre. Dagdag pa ni Garcia, dapat siguruhin ng mga boboto na sila ay enrolled para sa internet voting. Magsisimulaan niya ang enrollment para sa online voting sa Enero ng 2025. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ibang balita, sinang-ayunan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang hindi pagdedeklara ng bagong Philippine National Police Chief na si General Romel Marbil ng panibagong war on drugs. Hindi umano kailangan ng formal na titulo para maipatupad ng maayos ang mandatong ito ng PNP. Magbabalita si Arnold Herrera. Malugod na tinanggap ni Senator Ronald Bato de la Rosa
ang hindi paggamit ni bagong Police Chief Romel Marbil sa terminong war on drugs sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa panayam sa Damdaming Bayan, ikinatuwa ng senador ang desisyon ng bagong PNP chief na lumayo sa konsepto ng digmaan, lalo't makatutulong din ito sa pagtalikod sa naging masamang reputasyon ng drug war na Duterte administration. Regardless kung gamitin mo yung terminology na war on drugs or ayaw mo nang gamitin yan, pero ginagawa mo naman, so it connotes the same thing. Wala mang problema dyan dahil sabi nga niya, ayaw niya gamitin yung term na war on drugs dahil natrabaho naman talaga namin dito. Pag-amin pa ng senador, bagamat nagkaroon ng malinaw na psychological impact ang deklarasyon ng drug war noon, nilinaw rin ito na ang tagumpay kontra droga ay hindi nakasalalay sa pangalan ng programa kundi sa tamang implementasyon nito. Samantala, sa hiwalay na panayam, taliwas naman ang naging reaksyon ng Pangulo ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na si Arsenio Evangelista. Isa raw itong senyales ng kahinaan at kahit pa sabihing nakapaloob na ang drug war sa mandato ng pulisya, mahalaga pa rin anya ang malinaw na deklarasyon upang katakutan ng mga sindikato. Alam po nyo, hindi magandang mensahe yun. Parang it is just sending a message of weakness. Ang gusto po natin dito, kamay na bakal. Pag sinabi natin relentless, tuloy-tuloy, yung war on drugs, merong fear factor kaagad na nakikreate sa mga mga drug dealers, manufacturer. Yung kailangan ma-translate niya into fear. Whatever sinasabi niya pero pag sinabing parang hindi itutuloy, yun is time na ng kahinaan sa leadership. Gayunpaman, maiging babantayan ni De La Rosa ang magiging hakbang ng pulisya bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs upang matiyak ang pagsugpo sa iligal na droga. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali Pilipinas para sa ating weather update ngayong Miyerkules, April 3, 2024. Patuloy pa rin ang pag-iral ng ridge of high pressure area na siyang magdadala ng maaliwalas at mababang tsansa ng pag-ulan sa Northern Luzon, partikular na sa Cagayan. Habang sa nalalabing bahagi ng bansa, maaliwalas na panahon na may tsansa pa rin ng isolated rains and thunderstorms. Para naman sa ating heat index warning, puntahan natin ang iba't ibang areas of concern ngayong araw. Dito sa Metro Manila, ang actual maximum temperature natin ay 35 degrees Celsius, pero posible ang pumalo ng 39 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman, asahan ng 41 degrees Celsius na heat index, habang sa bahagi naman ng Zamboanga at Davao, posibleng umabot ng 40 degrees Celsius ang init na mararamdaman ng ating katawan. Samantala, naglabas naman ang pag-asa ng heat index scale kung saan makikita ang classifications ng heat index. Kung pagbabatayan ang mga pinakahuling tala ng Weather Bureau, karaniwang naglalaro mula sa extreme caution hanggang danger categories ang heat indices sa malaking bahagi ng ating bansa. Yan po ay mula 33 to 51 degrees Celsius. At batay po sa ating chart, mataas ang tsansa ng heat cramps, exhaustion at stroke kung sakaling magtatagal ang exposure sa init. Kaya naman po iba yung pag-iingat, lalo't may napaulat na rin ng mga suspensyon ng klase kahapon dahil sa tindi ng init. Patunay na hindi ito dapat baliwalain. At para naman sa mga tips para sa mas preskong pagharap sa nagbabagang summer season, abangan mamaya ang Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Samantala, lulubog naman ang araw mamayang 6:09 ng gabi. At yan ang mga pinakahuling balita sa lagay ng panahon ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Isang panibagong sunog na naman ang sumiklab sa isang residential area sa lungsod ng Quezon. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Nasunog ang isang residential area sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ayon kay QC Fire Operations Head, Chief Inspector Marvin Mari, 15 bahay ang tinupok ng apoy na umabot sa ikalawang alarma. Nagsimula ito sa ikalawang palapag ng isang 3-story na gusaling. Iniimbestigahan pa kung paano sumiklab. Ang involved po rito ay isang 3-story residential. Nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng nasabing bahay. Ang origin of fire at cause of fire ay still under investigation. Ang bahay po na nasunog ay mahigit kumulang na 15 houses. Sinabi naman ng purok leader ng barangay na si Aida Galvadores na tinatayang 18 pamilya ang nawalan ng tirahan sa nangyaring insidente.
Nai-report ng apoy bago mag alas 8 ng umaga at idineklarang fire out bago mag alas 9. Pero pinag-iingat pa rin ng mga residente sa live wires na nagkalat sa kalsada at patuloy na pinapuputol ng BFPQC. Wala namang nasaktan sa nabanggit na sunog. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo Pilipino. Naaresto na isa sa dalawang suspect sa pamamaril sa isang taxi driver sa lungsod ng Malabon kahapon. Ang 22 anyos na suspect, kinilalang residente ng Caloocan City, ay nakatakdang sampahan ng kasong murder sa Malabon Regional Trial Court habang patuloy naman ang manhunt operation sa kanyang kasabwat. Pakinggan natin ang report ni Edwin Duque. Arestado na ng Malabon Police sa ikinasang manhunt operation ang isa sa dalawang gunman na bumaril sa isang taxi driver sa Malabon noong nakarang araw. Ayon kay Police Colonel J. Baybayan, tinrabaho nila ng todo sa tulong na rin ng kuha ng CCTV camera hanggang sa matuntun ang kanilang pinagtataguan sa Barangay 155 sa Bagong Baryo, Caloocan. Kinilala ng opisyal ang gunman na si Anthony Justin Ebio Vargas, 22 years old, alias sa Batos ng Barangay 155 na siyang bumaril sa taxi driver na si Ricky Casilo Dilag, 44 years old, ng Antipolo City. Nakilala na rin ang kasama ng gunman na siyang driver umano ng motorsiklo na si Rizal Laguna Valdez, 22 years old, residente rin ng NDR sa Barangay 155 sa Bagong Baryo, Caloocan. 11 umano sa droga ang isa sa tinitignang motibo ng Malabon Police. Makarang makakuha ng shabu sa loob ng taxi ng biktima at ang text ng isang texter na may pakiusap na baka pwedeng umiskor. Napaulat din na may kasong Republic Act 9165 ang biktima noong 2017 at 2020 sa Antipolo City. Pinagbabaril ng riding in tandem ang biktima sa Potrero, Malabon habang sakay ito ng kanyang taxi na RGB Transport na may plakang DCP 7120 na agaran itong ikinamatay. Sinaluduhan naman ng NPD Director General Rosalito Gapas si Colonel Baybayan sa mabilis umanong aksyon na nagresulta na agarang pagkakaaresto ng suspect. Sa pagpatay, na ngayon sasampa ng kasong paglabag o kasong murder ang suspect sa Malabon Regional Trial Court. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque. Sama-sama tayo, Pilipino. Panibagong achievement na naman ang nakamit ng pop superstar na si Taylor Swift sa katatapos lang na iHeartRadio Music Awards. 6 na parangal ang nasungkit ng Midnight Singer, kabilang na ang titulo bilang Artist of the Year. Ang acceptance speech ni Taylor, panoorin sa Showbiz Report na ito. And as usual, hakot award na naman ang pop superstar na si Taylor Swift. 6 na parangal ang iginawad sa 34-year-old American singer-songwriter sa katatapos lang na 12th iHeartRadio Music Awards. Kabilang na riyan ang Artist of the Year at Pop Artist of the Year. Napanalunan din ng kanyang matagumpay na The Eras Tour ang Tour of the Year. Kaya din ang Best Lyrics para sa Is It Over Now, Taylor's version. Was it over then? TikTok Bop of the Year para sa Cruel Summer at Favorite Tour Style Award. Sa kanya namang recorded acceptance speech, nagpaabot ito ng pasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa kanyang music. So thank you for voting for me for this incredible honor, Artist of the Year. I am so blown away and so thankful, and I just can't wait to keep having fun with you guys. At pangako ni Tay-Tay, maraming exciting things ang dapat abangan ng Swifties. Kabilang na riyan ang kanyang upcoming album na The Tortured Poets Department. Anyone who has included me in those choices, I'm so thankful for that. And you know, we have so many exciting things ahead of us. I'm continuing on with the tour, and most importantly, I have a brand new album called The Tortured Poets Department, which comes out on April 19th, and I'm so proud of it. I cannot wait to share it with you. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang mga balitang dapat ninyong abangan. US President Joe Biden at Chinese President Xi nag-usap sa telepono. Issue sa Taiwan Strait. Kabilang sa mga tinalakay, PWD, patay matapos ma-hit and run ng isang truck sa Leyte. Sa sports, Pinoy weightlifter John Ceniza pasok na sa Paris Olympics. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Dapat kumilos ang Department of Foreign Affairs para sa clemency ng ilang overseas Filipino workers na may kaso sa nalalapit na pagtatapos ng panahon ng Ramadan. Ito ang apela ni Kabayan Party List Representative Ron Salo sa pag-asang mapalaya ang ilang OFW na kasalukuyang nakadetain sa Middle East at iba pang Muslim countries. Ang mga detalye sa report ni Milky Rigunan. Dapat palakasin ng Department of Foreign Affairs ang panawagan at aksyon para mabigyan ng executive clemency ang ilang OFW sa Middle East na nahatulan dahil sa iba't ibang mga kaso. Ginawa ni Kabayan Party List Representative Ron Salo ang apela kaugnay ng nalalapit na pagtatapos ng Ramadan. Ayon kay Salo, Chairman ng House Committee on Overseas Workers Affairs, ang pagtatapos ng Ramadan na period of reflection, forgiveness and renewal of Islamic faith. Ang tamang panahon para humingi ng pardon. Sabi ni Salo, dapat mamagitan ng DFA at ating mga embahada sa Muslim countries para mapakinggan ang ating apela na gawaran na executive clemency ang ating mga kababayan na nakulong sa naturang mga bansa. As of March 2023 at base na rin sa datos ng DFA, 83 overseas Filipino workers ang nasa death row, 1,267 ang nakadetain at majority ng mga kaso ay nasa Middle East at Muslim countries. Bukod sa DFA, umaapela si Salo sa Department of Migrant Workers, OWA, Commission on Filipino Overseas at mga non-government organization na magtulong-tulong para mas mapalakas ang panawagan at matulungan ng ilang OFWs na nakakulong sa Middle East. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Nag-usap sa telepono sina US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping kung saan isa sa mga natalakay ay ang issue sa Taiwan Strait. Aratong report ni Nicole Lopez. Sa kauna-unahang pagkakataon simula noong Nobyembre 2023, nag-usap ulit si US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping sa telepono. Ayon sa White House, tinalakay ng dalawang lider ang mga issue sa South China Sea, national security issues, maging ang issue sa TikTok sa loob ng halos 2 oras. Iginiit anya ni Biden kay Xi ang kahalagahan na pagpapanatili ng kaayusan sa Taiwan Strait at rule of law sa South China Sea. Sabi ng White House, diretsahan ding sinabi ni Biden ang mga pag-aalangan niya sa pagpapakita ng suporta ng China sa defense industry ng Russia at ang trade tactics ng China. Sagot naman ni Xi, batay sa Xinhua News Agency, umaayos na raw ang relasyon nila sa United States pero nagbabala na baka magkaroon sila ng conflict o confrontation. Nangyari naman ang nasabing usapan ng dalawang lider ilang araw bago ang meeting ni Biden, Pangulong Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa April 11. Sa issue naman sa Taiwan, nanawagan si Xi kay Biden na ipakita ng Estados Unidos na hindi ito sumusuporta sa Taiwan independence. Matatandaan na itinuturing ng China ang Taiwan bilang kanilang probinsya na gusto nilang ma-reunify. Sa kabuuan, inilarawan ni White House National Security Spokesperson John Kirby na business-like ang naging usapan ng dalawang lider. Matapos nito, bibisita naman sa China si US Treasury Secretary Janet Yellen sa mga susunod na araw kung saan niya rin makakausap ang kanyang Chinese counterparts. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Fake news ang umano'y dokumento na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa kalakaran ng iligal na droga. Yan ang giniit ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ang buong pangyayari alamin sa aking ulat. Peke at bogus lamang ang mga dokumento umanong nagpapakita na kabilang si Pangulong Bongbong Marcos sa watchlist ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ito ang inanunsyo ng PDEA matapos maglabasan sa social media ang mga naturang dokumento. Ang watchlist documents na ito ay ipinost online ng vlogger na si Maharlika sa kanyang Facebook page. Ayon sa ahensya, ang isa sa mga dokumento ay isang pre-operation report kung saan nasa listahan bilang mga target ng drug operation ang Pangulo at iba pang hindi alam ang pagkakakilanlan. Ang isa namang dokumento ay authority to operate para sa drug target sa Makati. Sa pahayag ng PDEA, iginiit nitong sinuri nito ang kanilang Plans and Operations Report Management Information System o PORMIS at walang nakitang drug operation na ikinasa sa petsang nakasaad sa mga dokumento.
Dagdag pa ng ahensya, ang isang critical feature ng kanilang information system ay hindi maaaring mabago ang kanilang recorded operations at lahat daw ng kanilang pre-operation documents ay nasa database. Sinisiguro raw nito ang integridad ng kanilang sistema. Pinalalahanan din ng PIDEA ang publiko na maging mas maingat sa mga nakikitang social media posts, lalo na't madali na lamang daw nakakalikha ng realistic fake videos ang artificial intelligence. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa balitang probinsya, nasawi ang isang person with disability matapos ma-hit and run sa Leyte. Habang sa lalawigan naman ng Bataan, ginunita ang ika-236 na kaarawan ni Francisco Malagtas Baltazar. Ang detalye ng mga balitang yan tutukan sa mga ulat ni Jimmy Angay-Angay at Danny Cumilang. Isang person with disability na bundol ng truck patay sa bayan ng Matalom, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si Lily, 27 anyos, lalaki residente ng Barangay Santa Fe, Matalom. Nangyaring insidente sa National Highway Barangay Santa Fe sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima ay tumatawid sa daan na mahagip ng isang sasakyan at mahit and run. Nabatid na ang daan ay accident front area na kadalasan nangyayaring disgrasya sa mga sasakyan. Sa ngayon, ang kapulisan naghahanap ng CCTV footage para malaman kung sino ang driver ng truck at managot sa nagawang krimen. Ito si R32 Jimmy Angay-Angay, sama-sama tayo Pilipino. Pinangunahan ng Komisyon sa Wikang Pilipino o KWF ang paggunita sa ika-236 na kaarawan ni Francisco Balagtas Baltasar sa bayan ng Orion sa Bataan kahapon. Nagsilbing highlight nito ang pag-aalay ng mga bulaklak sa bantayog ni Balagtas, pati na rin ang pagtatanim ng mga katutubong punong kahoy na sumisimbolo ito sa pagsibol ng mga bagong makatang buhay sa inspirasyon ng kanyang panulat. Sa mensaheng binigay diin ng tagapangulo ng KWF na si Arthur Casanova, ang kahalagahan ng paggunita sa buhay at mga pamanang akda ni Balagtas. Aniya, ang pagdiriwang na ito ay espesyal at tunay na katangi-tangi dahil sa muling pag-aalay ng mga bulaklak na sagisag ng matimyas na pagpapahalaga. Dagdag pa niya, isinusulong ng KWF ang paggunita sa pambansang araw ni Balagtas upang ipaalaala sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa kabataan, ang pagpapayaman ng panitikan ng bansa at pagpapamalas ng pagpapahalaga sa kultura, pagkilanlang at kayamanang pamana ng wikang Pilipino. Si Balagtas ay isinilang sa Bulacan at ikinasal sa isang dalagang nakatira sa bayan ng Orion sa Bataan. Siya ay nanirahan at naging produktibo sa kanyang sining na nagsilbing inspirasyon sa ilan sa kanyang mga akda tulad ng Florante at Laura. Para sa MBC TV Network News, ito si Danny Cumilang. Sama-sama tayo, Pilipino! Dahil summer season na naman, marahil marami na sa atin ang nakapag-beach at ang ilan ay may plano ng mag-outing o water activities. Alam nyo bang bukod sa maibsa ng init at makapag-enjoy, marami palang magagandang benepisyo ang water activities sa ating katawan? Kung ano-ano yan, alamin sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Benepisyo ng water activities sa ating katawan, alamin. Dahil panahon na naman ng tag-init, isa na nga sa pinakakaraniwang paraan upang maibsan ng init ay ang pag-aayaan ng pamilya o barkada na mag-swimming at outing. Ngunit alam nyo bang hindi lang magbigay saya at lamig sa gitna ng init ang kayang ibigay ng pag-swimming at water activities, kundi marami rin pala itong benepisyo sa ating katawan. Ayon sa Better Health Channel, maraming benepisyo sa ating katawan ng water activities dahil isa raw itong mainam na workout dahil required ang ating buong katawan na gumalaw. Isa na rito ay ang kakayanang mapababa ang tsansa ng pagkakaroon ng diabetes at chronic heart disease dahil sa simpleng nakalublob tayo sa tubig ay gumagawa na tayo ng light exercises kung saan nakatutulong sa pagtunaw ng calories sa ating katawan. May kakayanan ring i-improve ng water activities ang ating flexibility, muscular strength at endurance.
Ayon pa sa mga pag-aaral, nakatutulong rin ito sa mga taong may arthritis dahil tuwing sinusubukan natin ang mga water activities, nakatutulong ito sa paggalaw ng mga affected joints na kadalasang tinatawag rin na hydrotherapy. Bukod rito, sa tuwing sinusubukan naman natin ang canoeing, water bikes, paddling at surfing, ito naman ay nakatutulong sa pagpapatibay ng ating mga buto. Dagdag pa, ang water activities rin ay nakatutulong sa ating mental health kung saan ang tubig na nararamdaman natin sa ating mga balat ay nagbabawas ng ating stress, anxiety, depression at nakatutulong upang mas mapaganda ang ating mood. Kaya naman ngayong summer season, sulitin na ang inyong mga outing at water activities dahil bukod sa enjoyment at saya ay marami rin itong benepisyo sa ating katawan maging sa ating kalusugan. Sa mundo ng weightlifting, kasunod ng magandang balitang inihatid natin kahapon kung saan nakapasok ng Pinay weightlifter na si Rose G. Ramos sa Paris Olympics. Muli na namang pinatunayan ang galing lang Pinoy dahil isang panibagong atleta na naman mula sa weightlifting ang nakasecure ng kanyang spot sa Olympics. Kung sino siya, kilalanin natin sa report na ito. Sasabak na ang Filipino weightlifter na si John Ceniza sa kanyang kauna-unahang Olympic stint na gaganapin sa Paris, France ngayong taon. Ito ay matapos niyang dominahin ng men's 61kg event sa 2024 IWF World Cup sa Thailand. Sinelyohan ng 26-year-old Pinoy athlete ang kanyang 2024 Paris Olympic spot matapos buhati ng total of 300 kilograms, 132 kilograms mula sa snatch at 168 kilograms sa clean and jerk. Pero bago pa man ito, nasa rank 6 na si Ceniza sa Olympics qualification ranking at nasa magandang posisyon na para masecure ang kanyang Olympic berth. Matatanda ang taong 2019 at 2023 noong masungkit nito ang silver sa Southeast Asian Games. Sasamahan ni Ceniza ang kanyang kapwa weightlifter na si Rose G. Ramos, maging ang iba pang Pinoy athletes na sina EJ Obiana, Carlos Yulo, Alea Finnegan, Yumir Marshall, Nesty Pitasio, Ira Villegas para irepresenta ang bansa sa Paris Olympics. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Pam, Edniel. Maraming salamat kay Match Point Mili. Yan na ho ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Edniel Paruso. At ito naman si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.